afternoon po mga kababayan on sir. This is Jam. Actually, good morning po lang. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 20 or August 5, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Zago, Malibay, sa may P. Santos Street Corner po ng EDSA Barangay 169 Barangay 166 Pasay City. At dadalhin po natin yan sa may Alpalan South Gate Tower sa may EDSA Magallanes, Makati po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private ganyan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay parang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. at sa papatuloyan niya kanilang pagtuloy dito. Matay sa kanilang intelligence monitoring sa Mindanao na nakaan senador. Sabay na anya sila nakikipag-ugnayan sa DOJ at iba pang law enforcement unit ukol dito kasabay ng pag-ibigay ng walang secret operations ang mga otoridad sa pag-arresto sa mga batas. At katiyak ni Remulla, nataas sa tamang proseso ang magiging pag-arresto kay Senator De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. In 40 meters, merge left onto you have arrived at your destination. PCMM. Salamat, Martin Balyerno. Diyan pala kayo. Hello, good morning po. Si Ma'am Dayna po. Overloaded na yung mga teachers, ikakarga pa sa amin itong aral program na dagdag na trabaho at hindi rin namin mararamdaman kung yan lang Arriving in 12 minutes at 12:58 p.m. This route is toll-free. Ang sinasabi ng mga teachers, In alisin na 100 lang yung aral meters, program keep doon right sa and regular full onto teaching load EDSA. kung hindi mabibigyan ng sapat na kompensasyon. Grupo ang pamahalaan na nagtagin ng pondo sa edukasyon at tugunan ang kakulangan sa mga guro, silid-aralan at iba pang pangunahing pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Yan ang pulitang kong pinumado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, CDMM. Maraming salamat, Roel Cueto. Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, keep left at the telepono si PBOX Director Teresito Bacalpol kaugnay sa magnitude 7.0 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental. Magandang tanghali po sa inyo, Doctor. Go ahead. Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo. Hingin po sana kami ng basic information po dito sa naganap na lindol, sir. Go ahead po. Okay, so meron tayong lindol kanina at 12:13 p.m. 250 kilometers south, 5 east of Sarangani province in Davao Occidental. And yung lalim nito is 10 kilometers. Again, it is band 7.0. And yung so far, ang instrumental intensity na record natin is intensity 5. In 100 meters, keep left at the full. So kapag titingnan natin ito, yung mapa, medyo malayo-layo na ito. Malapit na ito sa, again, based on our earthquake information number 1, yung initial plotting natin, malapit na ito sa Indonesia. So, Director, meron po In bang 100 mga lugar meters, po na keep left nakahanap at the po ng full. pagyanig sa areas po na malapit dito sa pinangyarihan ng lindol? Origin ng incident? Yes, ma'am. Meron tayo sa may Sarangani Davao Occidental P25. So far, yun pa lang yung nakuha natin na information. But we will update this as we get more information later. Director, si Jeffrey po ito. Ito po bang lindol na ito, nakita na po ba natin meron po ba tayo nakita lang mga damage dito sa mga nakaranas na
continue for 900 meters, then turn right onto Don Bosco Street towards McCarthy CBD. Kapag intensity 5 naman, we don't consider that there's damaging. Yung damage would start at intensity 6. Last question na lang on my end, Doctor. Meron po ba tayo inaasahan ng mga aftershocks po yan para lang po maabisuhan po natin ang ating mga kapamilya na nanonood po, especially yung mga nakatira dyan. Go ahead, sir. Yes, kapag ganito na mag-7.0 and yung narinig na kilometers, we would expect aftershock. But normally aftershocks will go higher than the main shock. So based on this 7.0, we would expect aftershocks to go around at almost magnitude 6. But Director, so ang pahuli na lamang po, no? So wala po tayong any warning na inilabas, in particular po tsunami warning. Naglabas sila ng advisory, sinasabi ng advisory, there is no tsunami threat. Alright. Dr. maraming salamat po. Yan po si Picos Director Teresito Bacolcol. Sa sports po muna tayo, gusto lang umabot na sa Toronto, Canada ang Alex Ayala Mania matapos iulat ang National Bank Open na naubos agad ang mga ticket para sa unang laban ng Philippine Tennis Star. Halos kalahating oras pa lang matapos i-anunsyo ang oras ng kanyang match. Ayon sa tournament organizers, inabangan ng mga manonood ang paghaharap kay Ayala at Amerikanang si Alicia Park sa center court. Kasunod ito ng mga saysayang panalo ni Ayala sa Mubadala Tennis Open kung saan nasungkit niya ang kanyang unang WTA title. Sinabi rin ni Ayala na ikinatutuwa niya makitang malakas ang suporta ng Filipino community sa Canada at umasa siyang makapagbibigay ng masayang karanasan sa mga tagahanga. At abangan sa headline ngayon sa Mindanao. Pangunahing suspect sa drug racing na ikinasawi ng mag-live-in partner sa Davao City, autobantay ng pulisya sa ospital. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng headline ngayon. Headline ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, CCMM. Ubo ng bata? Para dyan, may Blemics for Kids. Ang Blemics for Kids ay natural na lagutin. Tumutulong palabasin ang kulema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Invite mommy. Come, let's away! Yay! Batang Lagundi, Blemics! Vitex de Guto El Lagundili is a generic name of Blemics for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Balitang kumpirmado. Tatak, radyo patrol. Serbisyong sigurado. Tatak, TCMM. Sugal ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, isabihan ang hamon sa kalusugan. Kailangan ng gabay na maantahan. Ako po si Master Chase. Alam mo naman po, si Ate Mel Orlan. Ating mga agapay sa kalusugan. In 200 meters, turn right onto Don Bosco Street towards McCarthy CBD. Ginagawang pagpapahalagaan sa ating pong mga kalusugan. Agapay sa kalusugan tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa TCMM Radio Patrol sa Estrella at TCMM Teleradio. Kahit may edad na kami, masigla pa din. Tuloy lang sa activities. On the go! Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisit. Para sa mga napipunod, may Artrisit. Ang Artrisit ay unrelated type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisit. Let's go! Take your move, baby. Artrisit, get going! Kung mabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisit. Mabibili ang Artrisit sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisit ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang pinakapiyang kakanin walang pangalan sa radyo at telebisyon. Nasa TCMM Radio Patrol sa Estrella at TCMM Teleradio. Jericho Rosales po. Simple lang tayo. For liver health, celebrate with multivitamins, liver and pro. Take it every day with proper diet
checkpoints at mobile saturation patrols ang DCPO sa mga highway upang maiwasan ang illegal drug racing. Keep right and continue straight, then turn right onto Chino's Roses Avenue. At City Transport and Traffic Management Office para masuri ang illegal modification shops at ma-impound ang mga non-compliant o altered na mga motorsiklo na ginagamit umano sa mga illegal na karera. Manawagan ng pulisya, ihigtunan ng tuluyan ang mga delikadong illegal na pagkarera dahil ang mga pampublikong kalsada ay hindi racetracks. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernal Tokmo. Maraming salamat, Renel Tokmo. Bumagal sa 6.2% ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Hulyo kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Pangunahin naman nakaambag sa inflation noong nakaraang buwan ng mataas na presyo ng bigas. Salita mula sa PSA, hatid ni Radyo Patrol, Nico Magsig. Nico. Turn right onto Chino Roses Avenue. Mababang inflation rate sa 6.2% ng nakaraang buwan ng July. Kumpara sa 6.4 noong June 2026. Kaya itong mas mataas. Continue for 700 meters, then take the route on the right towards Quezon City. Mataas na presyo ng bigas ang muling nanguna sa pinakamalaking nag-ambag sa inflation ng nakaraang buwan sa 18.8%, habang pumangalawa naman ang naitalang presyo ng kuryente sa 11%. Sa kabila nito, Jeff, nakapag-ambag sa bumabang inflation rate ang mas mababang halaga rin ng transportation, kung saan papaliwanag ni National Statistics at PSA Undersecretary Claire Dennis Pam. Naging epekto ng pagmatagal ng presyo ng mga produktong petro 9%, 39.2% ang mga 2026 at papasahe sa tricycle sa 5.3% mula sa 5.4%. Ayon naman sa PSA, maaaring maapekto ng posible fair hike o taas na pasahe ang magiging inflation rate para ngayong buwan ng Agosto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito, Aras Patrol, Nico Bagsik, DZ. Alright, maraming salamat, Nico Bagsik. Dagdag na diskwento sa petrolyo ng mga pampublikong sasakyan, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik mula sa palasyo at hindi Radyo Patrol, Christian Yusores, Christian, magandang hapon. Liza, ayon sa Malacanang, sa palaw ng kautusan ang mga driver ng mga city at UV Express na magiging 12 pesos kada litro na simula sa August 15. Dahil dito, 1,800 pesos na matitipid ng mga driver sa kanilang pasada kada linggo dahil sa 2 pisong dagdag ng fuel discount. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bunga ito ng kanilang pulong ng mga kapang-miyembro ng gabinete kahapon kung saan pinag-usapan ang patuloy na pagpapatuloy ng mga hakbang ng pamahalaan para protektahan ang ekonomiya, tigilan ng pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na apektado ng tensyon sa Middle East. Inatasan ng DSWD na tiyaking aabot ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, maging isda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang manggagawang mababa ang kita. Pinagtitiyak din ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno ang tuloy-tuloy na trabaho, pamimigay ng ayuda at tulong sa publiko para maramdaman ang malasakit ng gobyerno sa mga apektado ng krisis. Patatanda ang inirekomenda ng LTFRB na itaasa mula sa kasalukuyang 10 piso kada litro na unang ipinatupad noong Abril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Panibagong petisyon kontra wage hike lumutang. Balita mula sa Pasig City, hatid ni Radyo Patrol, Sus Legaspi. Sus. Chef at Liza, matapos ang suspensyon ng 85 pesos na dagdag sa In 90 meters, take the route on the right. Kabisan ng temporary restraining order mula Pasig Regional Trial Court, lumutang ang isa pang petisyong umaharang sa taas sahod. Sa dokumentong ibinahagi ng Central Labor, ang petisyon ay inihari ng isang fishing federation sa Navotas Regional Trial Court noong July 29. Layon ng petisyon na linawin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at National Wages and Productivity Commission ang saklaw ng 86 pesos wage increase sa NCR. Hiniling din sa petisyon ang paglalabas ng status quo ante-order o pagharang sa wage increase habang tinitinig sa korte ang wage order. Sa magkakaiwalay na pahayag, pinuntina ng nagkaisa Labor Coalition at Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang petisyon na tinuturing nilang panibagong pag-atake sa karapatan ng mga manggagawa. Ilang tugon, magkakasan ng protesta ang TUCP sa Navotas RTC mamayang alas
Radyo Patrol, Zulsulay Gaspi, TVMF. Thank you, Zulsulay Gaspi. Dinipensahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang isinusulong na pagtatayo ng Pack Silica Hub sa Tarlac. Balita mula sa Maynila at TV Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha, magandang hapon. Raiza, sinabi ng presidente ng private sector na Philippine Ease of Doing Business Foundation na mag-aalok ng trabaho at ilang kayanan ng mga residenteng maapektuhan ng Pack Silica. Panatili paggamit ng abilidad ng mga Pilipino kung kahit magayang mga inhinyero na magtrabaho roon imbis na sa ibang bansa. Iginiit na mag-ibigay umano ng karagdag ng trabaho o oportunidad ng Pack Silica kung saan nasa hanggang 180,000 na empleyado ang posibleng kunin para sa iba't ibang industriya sa tech hub. Sinisilip na rin umano hinaing ng mga kabaygan, partikular sa tubig at kuryente kung matutuloy ang plano. Sinipensahan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang Pack Silica at sinabing mahalagang makapag-manufacture ng sariling produkto kaysa mag-export para ang balitang pero kapatid, sigurado ito ang Radyo Patrol, Lindo, TVMF. Maraming salamat, Trisha Lindo. DOJ umaasa na matadagdagan pa ang nakaw na yaman mula sa flood control projects. Balita! Ay, linawin natin yan mula kay Radyo Patrol, Steve Rush. Steve! Yes, tiwala ang Department of Justice na mataragdagan pa ang mahigit 800 million pesos na resolution money na naibalik sa pamahalaan mula sa mga pondong umano'y nakulipat sa mga manumalyang flood control projects. Pero aminado si Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez na sa ngayon ay hindi pa nila matiyak kung kailan muling magsasauli ng pera ang mga individual at sangkot sa naturang skandalo. Gayon din ang kabubuang halagang may babalik sa gobyerno. Tiniyak naman ng DOJ na ang mahigit 800 million pesos ay naibalik na sa National Treasury para pamahirapangan ng taong bayan, kabilang sa mga nagbalik na milyon piso. Sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Leonel Caldera, dating DPWH NCR Director Gerard Ocorencia at Cali Santos, ang contractor ng Sims Construction Trading na itinutuloy ng mga state witness sa kaso ng umani-manumalyang flood control project matapos sila tanggapin sa Witness Protection Program ng DOJ. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rush, DCMM. Maraming salamat, Steve Rush. Showbuzz ngayon! Showbuzz ngayon! At sa showbiz, gagawa ng kasaysayan ng Teflon Girls bilang kauna-unang Filipino act na magtatanghal sa Etihad area sa Abu Dhabi sa August 8. Dadalhin ng grupo ang kanilang Get Out concert sa iconic venue na itinuturing nilang dream stage at malaking milestone sa kanilang karera. Disyembre na magtagumpay na naidaos sa Girls sa kanilang unang 2-day sold-out concert na nasundan pa ngayong taon. Samantala, magtatanghal naman sa California sina Nightingale Love Okay po. at The Voice at Season 26 broadcast
yan. So pala po. God bless.